everyone. Again, welcome to my tarot reading channel, Yang Sacred Space. Kumusta po kayong lahat? Lahat ng aking mga subscribers, followers, sa lahat ng aking mga clients from local to international. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon, tayo po ay mag-tarot update po sa huling 3 buwan sa Pilipinas. Within October to December 2025. Ating tingnan ang mga incoming influences. Tingnan natin kung may mga dilubyo ba na darating, pandemya. Tingnan din natin ang ating ekonomiya. Tingnan din natin ang politika, ang ating gobyerno. So marami pong interesado talaga sa politika at gobyerno. At before tayo magsimula, paki-like, share, comment at paki-subscribe sa akin channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divinations ang aking ginagawa. May spellcasting ako, life coaching, may feng shui audit, may base chart reading at may Reiki healing. Ang Reiki healing po, siya po ang mag-remove, mag-cut, mag-dissolve sa ancestral karma, past life karma, lahat ng klase ng black magic na nagbibigay malas po sa inyong buhay. So, ang Reiki healing lang po ang pinakamabisa na pangtanggal sa mga klase-klase po, kahit anong klase pong negativity na nasa katawan ng tao. So, kung sino po ang interesado sa aking mga services, paki-check ang screen, nandiyan po ang aking WhatsApp number. At sa description below sa video na to, nandun rin po ang aking WhatsApp number. So ngayon, magsimula na po tayo. Ating titingnan na may mga kaganaan, may mga dilubyo bang darating sa ating bansa. Okay, so ngayon, wala akong nakikita sa lindol. Sa tsunami, wala. Mga volcanic eruption, wala. Sa bagyo, sa bagyo may darating. So, hindi na natin ikagulat kung may bagyo sa Pilipinas. Kasi, na to, parang kumuna. Lagi nang nangyayari talaga na hindi talaga pwedeng walang bagyo sa buong taon. So, tingnan natin kung saan ito tatama ng mga lugar. So, tingnan natin sa Visayas. Sa Visayas, meron. Okay. May nakikita ako sa Western Visayas, sa Eastern Visayas. Ngayon, tingnan naman natin kung meron ba sa Luzon. Meron. Sa Pampanga, may nakikita ako. So, ingat kayo dyan. Ngayong, sa October to December 2025, may mga bagyo na tatama sa Western Visayas, Eastern Visayas, at saka sa Luzon, Pampanga. So, tingnan natin sa Mindanao. Okay. Hindi lahat. So, may nakikita ko dito sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, marami ito. Sa Maguindanao, Lanao del Sur, pwede rin. Sa General Santos. So, mag-ingat-ingat kayo dyan. Sa Mindanao, matamaan, Zamboanga Peninsula, Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, General Santos, Maguindanao, Lanao del Sur. So, yun po ang mga matatamaan ng paparating na mga bagyo mula October to December 2025. Ngayon naman, tingnan natin kung may mga pandemya o mga sakit-sakit na darating ba sa Pilipinas. Okay. So, nakikita ko dito, walang mga pandemya. Pero, grabe talaga, no? So, may nakikita akong mental or emotional o yung distress ng mga tao. Maraming magkaroon ng nervous breakdown. Parang nakatali yung mga tao. Parang walang, yung parang hindi makaskip sa isang sitwasyon. Hindi makalaya sa isang sitwasyon. So, ang mga tao may
marami ng nararamdaman ng mga sakit dahil sa mga pangyayari po sa Pilipinas. So may nakita kong extreme mental or emotional exhaustion. May nakita ako. So ito, grabe. So ang rason, kawalan ng pag-asa o direksyon o pag-asa sa buhay. Hirap talaga sa pagtanggap sa katotohanan sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Maraming tao talaga na mental at emotional distress, over fatigue, ganun. Maraming tao na naapektuhan, maraming tao na nagkakasakit dahil sa pag-iisip kung ano po ang susunod ng mga pangyayari sa ating bansa. So yun po, wala akong nakitang mga pandemya, salamat po sa Panginoon, pero may nakikita akong mental or emotional overwhelm, ganon. So ngayon, tingnan na naman natin ang ating ekonomiya. Grabe, ekonomiya, away-away, ganon pa rin. So sa kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya ng Pilipinas, may mga, ganon pa rin. May kinakaharap na problema sa bansa tulad ng mataas na inflation at mga problema sa global trade, antas ng kahirapan at pagkapantay-pantay ng kita na maaring humantong sa pagkawala ng pag-asa ba na yung kita hindi sapat, ganon. So may nakikita akong pagkabalisa sa mga mamamayan sa Pilipinas. So medyo matagal-tagal na to na nakaranas ng mataas na antas na depresyon tungkol sa kita kasi walang mga trabaho, tapos may nangyayari pa sa ating bansa ngayon na lalong nagpahirap po sa atin. So grabe po talaga. Kung mga tao rin, marami ring nag-invest pero walang balik, ganun. So ngayon, ang lang natin, yung bang mataas ang lang natin, yung umaasa tayo sa mga remittances po mula sa mga OFW. So maaring humantong sa pagkawala ng control sa ekonomiya. So hindi naman pwede na doon lang tayo aasa. So yun, maraming problema sa global trade, mataas na inflation yun nga. At ngayon, tingnan naman natin ang tungkol sa politika sa ating gobyerno. Ating titingnan. So, kuha tayo ng 5 cards. Okay. So, grabe. So, may nakikita akong may positibo akong nakikita dito. So may nakita akong yung mga matalinong desisyon po sa ibang leader sa gobyerno na magdulot ng pagbabago sa bansa. May nakikita din akong pagbabago sa liderato dito sa gobyerno. Tulad ng pagdating ng isang bagong leader o ang pag-alis ng lumang leader. May nakikita ako. So, alam ko na hinihintay po ito ng mga mamamayan po sa Pilipinas. May nakikita ako, ulitin ko, may nakikita ako dito na pagbabago po sa liderato sa gobyerno. Tulad ng pagdating sa isang bagong leader o ang pag-alis ng isang lumang leader. So, yon. Iklaro ko yan. May nakita din akong pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga partido, ibang politiko at iba pang tao na nasa gobyerno. At mga mamamayan nagtutulungan-tulungan po. May nakita ako at may nakita din akong katarungan at transparency po sa gobyerno.
tulad ng pag-usig sa mga korupsyon at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga mamamayan. So ngayon, alam ko marami pong na-stress talaga sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na ngayon na grabe yung gulo, grabe yung mga tao. So binasa ko na dati yan na may mga kaguluhan sa kalsada. So tingnan nyo lang sa ang link ng video ko tungkol po sa pagtarot ko sa kaguluhan. May kaguluhan na darating po at sa kalsada at dumating na po siya ngayon. So, pero ito lang po ang masasabi ko, mga mamayan, mga tao, mga Pilipino, na huwag mawala ng pag-asa. Kasi itong mga cards na to, mabubuhayan tayo ng loob. May nakikita akong pag-asa, pagbabago. So alam ko, marami pong nag-aantay sa pag-alis ng isang leader. At marami pong nag-aantay sa pagdating ng isang bagong leader. May nakikita ako. So ang cards na to, ang pinakamaaga na mag-bind po ito sa realidad ay within 3 months. So ang pinakamataas niya ay within 12 months mula nang binasa ko to. So tandaan nyo po ang araw na to na mula ngayon, ang pinakamaaga ay 3 months na mag-bind po ang mga nababasa ko sa card. Pinakamatagal ay 1 year po. So, yun lang po mga kayang starot. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa reading ko na to. God bless po sa inyong lahat.